Happy Wednesday and Happy Hearts Day. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga sumusubaybay, nanonood, nakikinig sa TSCCFI Morning Tilaok. Today is Feb 14 po. Kamusta ba ang iyong puso? Yan ba ay naka-align sa ating Panginoon Diyos? Ngayon po, ang ibabahagi ko sa inyo ay magmumula sa Book of John, chapter 13, verses 34 to 35. Sinasabi po dito, "And so I am giving a new commandment to you now. Love each other just as much as I love you." 35, your strong love for each other will prove to the world that you are my disciple. So bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka po namin sa umagang ito. Salamat Lord dahil magpahanggang ngayon, damang-dama namin ang iyong pag-ibig. Salamat sa iyong selfless love na truly, Lord, sinashower mo po sa bawat isa na iyong mga anak. Samahan mo po kami sa umagang ito sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. At nawa po ang lahat ng mga nakikinig, nanonood at sumusubaybay po dito, Panginoon Diyos, maramdaman nila yung presensya mo, makaniig ng kanilang puso ang iyong puso, aming Diyos. Salamat po sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. So ito po ay pinamagatan kong a mark of a true disciple. Pero ano nga ba yung disciple? Ano ba yung ilan sa mga qualities ng isang disciple? Meron po ditong 4. Unang-una po, ang isang disciple daw po ay, sabi dito, nagmamahal sa ating Panginoon Diyos or loves God above everything else. Kumbaga, priority niya ang ating Panginoon more than anything else. Pangalawa po, follows God's will. Meron tayong mga plano sa buhay natin, pero isinasaalang-alang parati natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pangatlo, submits to God's word. Kumbaga, nagpapasako pa rin tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos, sa kanyang mga pangako. At pang-apat, embraces suffering. A true disciple of Christ po is fully in-embrace niya yung mga trials, mga suffering sa dumadaan sa kanyang buhay kasi alam niya may magandang plano pa rin ang Panginoon Diyos sa kanya. Ngayon po, naaalala mo ba yung bata ka pa na parati mong naririnig sa yung mga magulang na mahalin mo yung kapatid mo, alagaan mo yung kapatid mo, or intindihin mo yung kapatid mo. And kung magulang ka na ngayon, malamang sinasabi mo na rin yan sa iyong mga anak na isipin mo naman yung kapatid mo, mahalin mo naman yung kapatid mo. And tayo, nung bata tayo, iniisip natin, or minsan maaring sinasabi mo na rin na bakit? Siya nga, hindi siya nagpapakita sa akin ng maganda. Siya nga, hindi naman siya mabait sa akin. Bakit ako kailangang maging mabait sa kanya? So, tandaan natin po as a follower of our Lord Jesus Christ, pwedeng may mga sandali din or may mga oras din na ganito yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon Diyos na be nice to your brother, be nice to your sister. And yung human tendency natin is mag-kumontra. Parang sabihin mo na, no, bakit? Bakit ako kailangan maging mabait sa kanya? Bakit ko siya kailangang itrato ng maayos? Siya nga, hindi niya naman ako tinatrato ng tama, hindi niya naman ako tinatrato ng maayos. Diba? Minsan sinasabi sa atin ng ating Panginoon Diyos yan na be kind to one another. And actually, hindi nga be kind eh. Ano ba yung sabi ng ating Panginoon Diyos? Love one another as I have loved you. And sometimes, nandiyan pa rin yung katanungan natin, bakit? Bakit Lord? Bakit kailangan ko siyang mahalin? Bakit kailangan ko siyang pangalagaan? Bakit kailangan ko siyang itrato ng maayos, ng tama? Maaaring ang isagot sa atin ng Panginoon, so others will see that you follow me. So yun yung dahilan. Kaya nga dun sa scripture na ating binasa, di ba? Ano yung sabi dito? So that the world, ito yung magiging proof that to the world that you are my disciple. Kasi madalas naghahanap tayo ng pruweba na talaga bang disipulo ka or anak ka ng ating Panginoon Diyos. Pero the way we act, kumbaga kumokontradict yon madalas. Kaya siguro magnilay-nilay tayo ngayon, ano ba yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Hindi na nga natin kailangan ng label Hindi na natin kailangan ng kung ano-anong klase ng sticker na I am a disciple of Christ. Kasi ano yung magdi-distinguish na talagang disciple tayo ng ating Panginoon Diyos. Love for others is the distinguishing mark of a disciple of Jesus.
So dito pa lamang po, makikita na ng marami ng mga tao sa paligid natin na follower tayo ng ating Panginoon Diyos. When they see our love for each other, when we love God, we will have His love for those around us. So di ba it makes sense naman po that na kapag mahal natin ang ating Panginoon Diyos, when our hearts are tuned in Him, sa puso ng ating Panginoon Diyos, then we will have His love for the people around us. And we will love just like Jesus said, just as He loves us. Kung paano niya tayo iniibig, ganun din yung pag-ibig na ibibigay natin dun sa mga taong nakapaligid sa atin. And then that love will mark yung Christian community or sa paligid mo. Ano ba yung magiging marka na totoong follower ka ng ating Panginoon Diyos? If you love them, if you love those people around you. Ito rin yung magiging magiging testimony natin doon sa mga taong nakatingin sa atin, sa mga taong nagmamasid sa atin. Kung paano natin ipinapakita or ipinapadama yung pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin, ganun din na ibinibigay natin doon sa mga tao sa paligid natin. Now, how to apply naman po itong John 13:34-35 doon sa buhay naman na meron tayo ngayon. So meron po ako ibabahagi sa inyo dito na 3 bagay. Una-una, live in God's grace. So when Jesus was asked, ano ba yung greatest commandment? Mababasa po natin niya sa book of Matthew, chapter 22, mag-uumpisa po sa verse 37. Nung tinanong siya, ano ba yung greatest commandment? Ano ba yung ibinigay ni Jesus Christ? To love God and love others. Ano yung purpose ba natin? To love God and to love people. So there's a reason po bakit ba unang-una na ibinigay ni Jesus Christ yung ibigin mo ang Panginoon Diyos. Diba? Kasi nga madalas naririnig natin, you cannot give what you don't have. So kung gusto po natin, if we want to love those around us, then we need to first understand yung love na nagmumula sa ating Panginoon Diyos or yung love na ibinibigay niya patungo sa atin. Our love for God is shown by how we love those people around us. Kaya nga, madalas di ba imposible na sasabihin natin na hindi mahal ako ng Panginoon Diyos, tapos ikaw hindi mo magawang mahalin yung mga tao sa paligid mo. And if you want to live out itong John 13:34-35, then you need to live in God's grace. You need to understand po ano yung ginawa ni Jesus Christ para sa'yo. Nang sa gayon, yun din yung gagawin mo patungo naman sa ibang mga tao. Pangalawa po, put down your rights. Madalas tayo ganyan marami tayong pinaglalaban, karapatan ko to. But I want to remind you that we follow God who didn't fight for His rights, but laid down His life. Para kanino? Para sa atin, para sa'yo. Now, hindi ko naman po sinasabi na wala na tayong place para mag-stand up for what we believe is right. Pero ang chief concern po natin dito is huwag mawala yung mark ng true disciple. And that is yung pagmamahal natin doon sa mga tao sa paligid natin. When Jesus said, they will know us by our love and love one another as I have loved you, He meant it, mga kapatid. This should be what we are known for. Doon po tayo dapat nakikilala kung paano natin ibinubuhos din yung pag-ibig natin patungo doon sa mga taong alam din natin na nangangailangan ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Pangatlo po, serve those around us. Sabi nga doon sa isa kong nabasa, the real love is serving. So maybe, yung primary way po, para ipamuhay talaga natin itong John 13:34-35 is to serve. Kung gusto natin na yung pag-ibig natin maging visible, then we have to serve people. Hindi naman pwedeng mahal kita pero wala ka namang action na ginagawa. Hindi mo mabahagihan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Hindi mo ma-share si Jesus Christ sa mga tao sa paligid mo. So we have to place others over ourselves. Diyan po talagang hindi ka pwedeng maging selfish. Hindi mo pwedeng unahin parati yung sarili mo.
So kung tayo po, nakasentro parate yung lahat sa sarili lang natin, sa mga pangangailangan natin, paano naman si Jesus Christ? Maiiwanan natin siya. And they will miss out nitong mga tao na ito, yung incredible life na ipinrepare ng ating Panginoon Diyos. So kung hindi tayo magsiserve, may magandang plano yung Diyos sa buhay natin eh. May nakalaan para sa'yo. Pero you keep on focusing on yourself. Paano naman yung magandang plano ng ating Panginoon? Hindi mo may experience yon. At walang meaningful impact. Marahil hindi magkaroon ng meaningful impact yung buhay mo dito sa mundong to. Tandaan po natin that the heart of the gospel centers around service. Paano ba nabuhay dito sa mundong ito si Jesus Christ? Siya ba ay pinagsilbihan o siya ay nagsilbi? So if you want to live out itong verse na to, you can serve the people around you. Hindi naman ibig sabihin na dapat malakihan na kaagad yung pag-serve mo or yung pag-share mo sa kanila. Madalas po yung small gestures natin, it make big impacts. Dito sa mundong ito na talagang marami na yung self-centered, tandaan natin that a selfless people will always stand out. So pansinin natin na hindi naman po suggestion yung love na tinutukoy ni Jesus Christ eh. Diba hindi naman niya sinabi na I suggest that you love one another. He commands His followers. At tayo po yun. Tayo yung tinutukoy dito ng ating Panginoon Diyos. Tayo yung inuutusan niya dito that to love one another, to love each other po. So Jesus made clear dito sa verse natin sa araw na ito, dito sa scripture natin sa araw na ito, that His disciples doesn't need a sign to tell people na I am a disciple of Christ. Instead, yung pag-ibig natin sa isa't isa, yung pag-ibig mo doon sa kapwa mo, yun na yung nagpapakita that we belong to our Lord Jesus. Yun na yung mark, hindi na kailangan ng anumang label. The more na minamahal mo, iniibig mo yung mga tao sa paligid mo, the more na nagmamalasakit ka sa kanila, it shows na ikaw ay nasa ating Panginoon Diyos. So being a true disciple of Christ is not an easy task. Hindi naman po talaga siya madali. Yung pag-ibigin natin, yung mga tao sa paligid natin, although may mga nagawa silang hindi maganda sa atin, maaring nasaktan ka nila, hindi siya madali. It means setting aside your own agenda and plans for the greater work of our Lord Jesus. It may mean hardship and sacrifice, but it is also the way of joy and peace, purpose, hope, and eternal influence. Yung klase ng buhay, kapatid, na hindi mo kayang i-imagine na may experience mo pala sa ating Panginoon Diyos. So that is the mark of a true disciple, loving one another. Wag natin parating, kumbaga, unahin na karapatan kong magalit sa kanya, nasaktan niya ako, karapatan kong hindi siya pansinin, karapatan kong talikuran siya, yung mga taong ito dahil nasaktan nila ako. Tama na tayo sa ganon. Tandaan natin, hindi ito suggestion ng ating Panginoon Diyos. Command niya ito, utos niya ito to love one another. So tama-tama po yan sa araw na ito, lalong-lalo na ngayon, Hearts Day, na talaga namang mapupuno. Kumbaga, hindi naman din talaga dapat na Feb 14 lang doon mo lang ipaparamdam yung pag-ibig mo. Tandaan mo ang ating Panginoon Diyos kung paano niya ipinakita yung pag-ibig niya para sa iyo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Ang tanging commandment niya sa iyo, isa sa mga commandment niya sa iyo is mahalin mo yung kapwa mo, ibigin mo yung kapwa mo, love one another. So let us pray po. Ang ating prayer focus for today, prayers to be more loving to those around us as a mark of a true disciple. Father Lord, salamat po sa iyong paalala sa amin sa umagang ito, na ang marka ng totoong follower mo, ng disciple mo, ay yung pagbibigay din namin ng pag-ibig, ng pagmamahal sa mga taong nakapaligid po sa amin. Doon pa lang, Lord, mapapakita namin, maipapadama namin kung gaano mo rin kami iniibig, gaano mo rin kami minamahal, gaano mo rin kami pinoprotectionan. Kasi Lord, magpo-flow po iyon
Kami po dapat yung nagsisilbi na channel kung paano mo pinapadama sa amin yung pag-ibig mo. Ito rin yung pag-ibig na ipapakita, ipapadama namin sa mga taong nakapaligid sa amin. Continue to shower us, Lord Jesus. Continue to empower us. Nang sa gayon po, tuloy-tuloy, Lord God, na maiparamdam namin sa mga tao na nangangailangan ng lubos ng pag-ibig mo. Gamitin mo yung bawat isa sa amin. Empower mo kami bilang iyong mga anak, bilang iyong mga disipulo. Nang sa gayon, mas marami pa rin po ang maabot, mas marami pa rin po yung mas makakilala sa iyo, mas marami pa rin po yung makabuild ng totoong relationship sa iyo. Gamitin mo lamang po kami para sa ikalalago ng iyong kingdom, sa ikapapalaganap ng iyong mga salita. Lord, tulungan mo yung bawat isa sa amin, lalong-lalo na po yung mga nakikinig, mga sumusubaybay po. Tulungan mo yung bawat isa sa kanila. Kung meron man pong pait sa kanilang mga kalooban, meron man pong mga sugat sa kanilang mga puso, ikaw po ang maghilom nito, Panginoon. Ikaw po yung yumakap sa kanila, banal na dugo mo ang lumukob sa kanila. Nang sa gayon po, Panginoon Diyos, yung pag-ibig din na ibinibigay mo sa kanila, ay maipadama rin nila sa mga tao sa paligid nila. Kung meron man po na hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya, sa loob ng work, ng community, Panginoon Diyos, tulungan mo yung bawat isa sa amin na magkaroon pa rin po, na magkaroon ng genuine love towards sa isa't isa. Salamat po sa patuloy mong pagpapaalala sa bawat isa sa amin, Lord God, na truly yung pag-ibig mo ay naririto. Ready para sa lahat ng iyong mga disipulo. Ready para sa lahat ng nais tumanggap sa iyo. Salamat po. Let thy kingdom come and let thy will be done. In Jesus' mighty name, amen and amen. So salamat po sa lahat ng mga tumutok, sumubaybay, nakinig, nanood sa TSCCFI Morning Tilaok. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon.